God. So sa gabi pong ito, babasahin at pag-aaralan po natin ang isang verse with a powerful promise na binanggit po ni Jesus sa Book of John. Sinabi po ni Jesus sa Book of John, chapter 16, verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. So ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Take Heart, Jesus has overcome the world. Ang verse po na ito ay magsisilbing beacon of light para sa atin, para sa mga Christians na humaharap po sa maraming hamon sa buhay. Kinikilala po ni Jesus ang reality ng mga pagsubok, ngunit tinityak niya ang ating tagumpay at kapayapaan na masusumpungan natin sa Kanya at sa Kanya lamang. I-explore po natin ang ilang katotohanan mula po sa verse na ito at aalamin po natin kung paano babaguhin ng verse na ito ang atin pong buhay. So, let's go to point number 1, the reality of trials and sorrows. Okay? Sinabi po ni Jesus again ang katotohanan ito sa John 16:33b, Here on earth, you will have many trials and sorrows. Hindi po pinaasa ni Jesus ang kanyang mga disipulo na magiging madali o magaan ang kanilang buhay kapag sila'y sumunod sa Kanya. Sa halip, inihanda niya sila sa mga parating na hamon. So dapat po matanggap natin ang katotohanan yan. Hindi po tayo porket naging Kristiyano na, we are now supposed to be living on bed of roses. No, hindi po ganun ano. Kung hindi talagang meron po mga challenges, may mga hamon po sa atin. Ang verse po na ito sa John 16 actually ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples bago siya inaresto at ipinako po sa krus. Alam niya pong haharap sila sa pag-uusig. Haharap sila sa pagkalito at labis na kalungkutan once na po siya ay pumanaw na o umakyat na po sa langit. Now, yung word po na trials comes from the Greek word lipsis. Silent TH po yan. Tinignan ko po sa Google, lipsis, which conveys the idea of pressure, distress, or trouble. So, hindi po ito limitado sa panlabas na paghihirap, kundi maging sa panloob na paghihirap. So, inside and out, may paghihirap talaga. So ipinapaalala po sa atin ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 4 verse 12, Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. Ang mga pagsubok po at hamon sa buhay ay kasama sa ating buhay Kristiyano. Hindi na po mawawala yan hanggang sa kamatayan na po natin yan dito po sa mundong ito. Pinadadalisay po ng mga pagsubok at hamon sa buhay ang atin pong pananampalataya. Huwag po natin kakalimutan yon. Yun ang purpose niya. Tinuturuan tayo na magtiwala sa Diyos at inilalapit tayo sa Kanya. So may purpose talaga yung mga pagsubok na ito. Kaya wag po natin tong kumbaga ay sabihin na natin na katakutan o tuluyang iwasan. Kasi darating at darating po yan. Now, imaginein mo ang isang magpapalayo, ano, na hinuhubog yung clay. Tinitiis ng clay, kung may pakiramdam lang ito, imaginein mo, tinitiis niya yung pressure sa paghuhubog sa kanya para maging isang magandang vessel. Ang point, gayon din naman, hinuhubog po tayo ng mga trials upang maging katulad po tayo ni Kristo Jesus. Ang sabi po ni Tim Keller, suffering is unbearable if you aren't certain that God is for you and with you. Mawawalan ka ng hope eh. Kapag ka alam mong ika nga, wala ka namang kasamang Diyos eh. Dadamay sa'yo eh. Natutulong sa'yo eh. Kaya magiging unbearable talaga yung paghihirap. Pero dahil kasama natin ng Diyos, we can rest assured na tayo po'y magtatagumpay eh. Nasasamahan niya tayo eh. Na hindi niya tayo iwanan eh. Tulad ng kanyang pinangako. Hindi niya tayo pababayaan. So wag po natin kalimutan na kahit nasa gitna tayo ng pinakamatinding pagsubok, kasama pa rin natin ng Diyos at siya'y kumikilos at gumagawa para sa ating ikabubuti. Now, point number 2 po, the gift of peace in Jesus. Ang sabi po ni Jesus sa John 16:33a, I have told you all this so that you may have peace in me. Ang iniaalok po ni Jesus ay kapayapaan. Kapayapaan pong hindi katulad ng iniaalok ng mundong ito. Kundi kapayapaan pong nakaugat sa kanyang mga salita, sa kanyang pangako at sa kanyang presensya. Yung peace po, the peace that Jesus speaks is of is shalom, a Hebrew concept encompassing wholeness, harmony, and well-being. Now, this peace is not the absence of trouble,
but the presence of God in the midst of trouble. Madalas siguro na-encounter na po natin yung quote na yan, ano po? Now, doon po sa Book of Philippians, chapter 4, verses 6 to 7, nakasulat po, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ang kapayapaan pong ito ang mag-iingat sa ating puso, ganun din sa ating isip kapag nagtiwala po tayo kay Jesus. Sa Book of Isaiah chapter 26 verse 3 nakasulat po, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Now, fixing our thoughts on Jesus shifts our focus from the problem to the problem solver. Yung iba kasi namamagnify nila yung problem nila eh, di ba? Kaya na-overwhelm sila ng problema. Kaya nawawalan sila ng lakas ng loob. Kasi naka-fix yung eyes nila sa problema. Dapat ang fixation ng eyes po natin ay nasa problem solver. Okay? Now, sinabi po ni Max Lucado, you'll never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Yung iba talaga, dumaranas muna ng matitinding paghihirap, matitinding pagsubok kapag ka nasa bottom na sila ng buhay, sa kanila nare-realize kailangan nila si Jesus. At dahil si Jesus po ay hindi naman tumatalikod sa mga tao na lumalapit sa Kanya, hindi niya sila itinataboy, wine-welcome niyang taong talagang earnestly sinisik yung Kanyang presence, and then of course, masusumpungan nila yung peace that passes all understanding. Manatili po tayong nagtitiwala kay Jesus, ang tanging source ng tunay na kapayapaan. Hindi natin makakamit yung kapayapaan, kapatid, sa pananalapi, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Tanging kay Jesus lamang. Now, point number 3, the victory of Christ over the world. Finally, ang sabi po ni Jesus sa John chapter 16 verse 33c, but take heart. Sabi mo sa iyong katabi, take heart. Sabi mo sa iyong sarili, take heart. Take heart because I have overcome the world. So ito po ay galing mismo sa bibig ni Jesus na tayo po'y maging matapang. Lakasan natin ang loob natin dahil He has overcome the world. Ang pahit po na ito ay nagre-remind sa atin na ang ultimate victory ay napagtagumpayan na po ni Jesus. Now, yung word overcome, the word overcomes comes from the Greek word nikao, which means to conquer, to prevail, or be victorious. Napagtagumpayan po ni Jesus yung kasalanan. Napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan at ang kaharian ng kadiliman sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay, ng kanyang resurrection. Ang tagumpay po niya ay buo, ito po ay kompleto at walang hanggan. Doon po sa 1 John chapter 4 verse 4, mababasa po natin ito. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. At ang tagumpay po ni Jesus ay tagumpay rin natin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po yung mga anak ng Diyos at pagmamay-ari po ng Diyos. Kaya natitsak po yung tagumpay ng kanyang mga anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Book of Romans chapter 8 verse 37 po nakasulat, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Praise God. Dahil napagtagumpayan na po ni Jesus ang sanlibutan, kaya na nating harapin ang mga pagsubok at hamon sa buhay ng mayroong tapang at pag-asa. Sa isa pong competition, ipinagdiriwang po ng winning team, ng sports team, ang kanilang pagiging champion. Maigpit man ang laban, ngunit ang huling buzzer ang naghudyat ng kanila pong tagumpay. Kay Kristo, tumunog na po yung final buzzer. Ang tagumpay niya ay tagumpay po natin dahil tayo kabilang sa kanyang team, Team Jesus. Ang sabi po ni John Piper, and I quote, the most glorious reality of the gospel is that God's greatest act of love and victory over sin happens through suffering. Take heart, kapatid. Jesus has overcome, and His victory is our assurance. Now, as we reflect on John 16:33, let's embrace these truths. One, trials are inevitable. Hindi po natin maiwasan yan, but they have a purpose.
Kaya yakapin po natin yung purpose ng trial natin, kapatid. Ipagpasalamat natin yung mga trial sapagkat hinuhubog po nito, sineshape po nito yung atin pong pagkatao. Now, secondly, Jesus offers us peace in the midst of life's storms. So kahit na magulo ang paligid natin, kahit na tila baga marami nang nawawala ng pag-asa, pero pag nasa sa atin po si Jesus, ang ino-offer niya po sa atin ay yung kapayapaan sa gitna po ng mga bagyo ng buhay. And thirdly, Christ's victory is complete. Always remember this, Christ's victory is complete. And it is our hope for today and tomorrow. Question, kapatid kaibigan, before we end, paano mo tutugunan ang kanyang pangakong kapayapaan at tagumpay? Glory to God. Hallelujah. Now,